Gaano kahalaga yung pagngiti? Proverbs 17:22. Ang pagkamasayahin, mabuti sa katawan. Ngiti ka ngayon. Ang malungkutin, unti-unting mamamatay, mamili ka. Amen? Salamat sa pagtugon kasi healing. Amen? Kasi may hinihiling ka. At alisin mo na yung pangatlo, yung iling. Tatlo yan eh. Healing, healing, healing. Sino ba ang ayaw na libre na makatatanggap ng pagpapagaling ng Diyos? Palakpakan natin si Lord. Salamat, napaka-powerful yung gospel na ginamit. Salamat po. Epata. What is the meaning of epata? Si Elizabeth at si Sarah ay matanda, baog. Pag matanda, baog, hindi na magkakaanak. Luke 1:37, nothing impossible with God. Amen. Bakit Sarah po ang pangalan ni Sarah? Kasi sarado yung matres. Yes, sarado. Epata. Amen? May matres ba kayo? Ayan. Sino gusto bang magkanak? Bukas na, gabi na. Okay. Ilan ang anak ni Sarah? Ilan? Ilan? Isa. Ano po pangalan? Isaak. Kaya nga, pangalan Isaak, isa lang. Palakpakan natin si Lord. Napakaganda, powerful yung gospel. Salamat, Ate Agnes. Kaya tingnan natin mabuti sa gabing ito. Layunin ng Diyos na magpagaling sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Amen? Ang tao ay nanlulumo, nangihina, natatakot, nangangamba. Bakit? Sa iba't ibang uri ng problema, kasakitan, karamdaman, stress, pagod. Bakit tayo nagkakasakit? Tanungin mo yung katabi mo, bakit tayo nagkakasakit? Pakitanong, bakit tayo nagkakasakit? Hindi ako naniniwala. Tingnan niyo po itong talatang ito. Ecclesiastes 20 verse 9. Mayroong kabiguang nauwi sa mabuti. Sino po nabigo na? Nabigo sa pag-ibig. Nabigo doon sa hinihingi na hindi tinugon o binigay ng Diyos. Kasi kaya hindi binibigay, makasasama. Amen. Katulad nung binahagi kanina ni Kuya, kalooban, plano ng Diyos, ang mangganap, hindi ang gusto niya. Amen? Tingnan natin mabuti. Mayroong kabigo ang nauwi sa mabuti at mayroon namang tagumpay na humahantong sa kapanapan. Pag nilay natin sa mga. Nangyayari sa araw-araw na buhay natin. Amen. At sa gabing ito, may nais gawin ang Diyos. Sa buhay mo, sa buhay ng katabi mo, at sa buhay ng bawat isa. Amen. Dumadaan tayo sa matikinig pagsubok, unos. Kaya nga napakaganda nung awitin ng Tagalog ng Steel. Suliranin man ay dumating. Hindi lang physical na kagaling ang nais ng Diyos. Emotional, relationship, and deliverance. Kailangan makalaya tayo sa mga sakit na gawa ng kasalanan, kapabayaan, amen, at hindi pagsunod, disobedient. Yung tatlo na ito ang pinaka-biggest sa dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Pero, pinahihintulutan. Tanungin niyo nga ako, why? Malay ko sa inyo. Tayo gumagawa ng pagkakasakit. Patas, tatanungin natin ng Diyos, Lord, bakit ako may sakit? Amen? Okay. Life is hurt, but God is healed. Sa lumang tipang pa lang, malinaw na malinaw, Yahweh is the great healer. Amen?
pagsamasamahin mo lahat ng doktor at albularyo, anong wala tayo sa gawain? Familiar tayo sa albularyo. Walang bayad eh. Pero hindi na. Biro mo, pumunta ka kahit ba 3 noodles, hindi ka magbibigay. Hello? Pero tandaan natin, mismo ang Diyos ang nangako sa Exodus 15:26. Anong sabi? Kung ako'y buong puso ninyong susundin at susundin ang aking mga utos at tuntunin, hindi ko pararanasan ng sakit na ipinaranas ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang dakilang manggagamot. Sino manggagamot? Albularyo? Doktor? Instrumento lamang siya. Amen. At ang sabi ng Psalm 30 verse 2, sino madalas dumaing? Be honest. Dumaing. Ano ba yan? Reklamo. Taas ang kamay. Ako lang, mabait nyo taas ang kamay. Ngayong gabi, pwede tayong dumaing. Sa Psalm 30 verse 2. Ano yung nilalaman ng awit 30 verse 2? Ako ay dumaing at sa pagtawag ko, tinulungan ako ni Yahweh na aking Diyos. Pinagaling niya ako sa taglay kong sakit. Ako ay kanya ginamot. Palakpakan natin sa iyo. Powerful yung mga makikita ninyo kapag po ako nagsushare ng Word of God, mas marami ang Word of God. Kasi ito mapanganawakan mo eh. Iba yung salita ng tao sa salita ng Diyos. Amen. At hindi lahat natin mapapakinggan ay ating maiuwi. Kaya nga may mga talata, kunin nyo na yung mga verse, panghawakan mo, panaligan mo, sampalatayanan mo. 2 talata pa lang yan sa Lumang Tipan. Pangalawa, God's healing promise. Sino mga pinangakuan? Tinupad ba? Sino nangako? Di pareho lang kayo hindi tinupad. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen! Deuteronomio 7 verse 9. Alalahanin mo na si Yahweh ay hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Tingnan mo, pag lumapit ka sa doktor, palaging maliit na papel ang iaabot sa iyo. Ano ang laman ng maliit na papel? Ano nakalagay, nakasulat po sa reseta? Gamot. Ang tanong, nagpapagaling ba ang gamot? Yes! Kung hindi nagpapagaling ang gamot, ba't mo iniinom? Bakit ka na sumusunod sa doktor? Nagpapagaling, kaya lang ang pinagagaling po niya ay kagalingan ang physical. Sumakit ang ulo mo, ang daming causes. Akortal, medical, biogesic, hindi, isang kaso na yun eh. Pero pwede rin po. Tingnan natin, biogesic, medical, pwede Joseph, may bago ngayon, tumuron 250. Pag hindi nakuha, tugmo pa. Sasakit talaga ang ulo natin kapag hindi umepekto ang gamot. Amen. Kaya tanda natin sa gabi ito, bibilisan natin. Importante kasi yung mga yan eh. Sa Matthew 8 verse 7, Jesus is the best doctor. Everybody say best doctor. Best doctor. Wala nang hihigit pa. Sa uhusay at magpagaling si Jesus. Ano ang kanyang puhunan sa pagpapagaling? Kababaan ng kalooban. Number 1, the healing love of Jesus. Sabay-sabay. The healing love of Jesus. Ay, alam mo, kahit hindi ka na pumunta sa doktor, pumila sa butika, kung magpapatawad ka, gagaling ka. Sino gustong gumaling? Magpatawad ka. Kapag hindi ka marunong magpatawad, kailanman hindi ka gagaling. Masama naman tingin sa akin. Ang pagkamasayahin, mabuti sa katawan, malungkot yung tunting mamamatay. Ito. Amen?
8 verse 7, paroroon ako't pagagalingin sila. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo ngayon. Alam ng Diyos, wala kang kakayanan pumunta sa doktor para pagalingin yung sakit mo. Amen? Tandaan natin, walang puwang sa katawan natin ang sakit. Kasi ini-entertain natin. Kasi napapabayaan natin. Amen? At sabi ng Mark 1:34, pag sinabi mo, pag binasa mo yung Mark 1:34, to all kinds of sickness and diseases. Nandiyan yung pinalakad ang bumpo, pinakita yung bulag, si Bartimaeus. Amen? Ang dami. Bilang 1,000,000, pinakamaraming talata sa Biblia ang tungkol sa pagpapagaling. Salamat sa Diyos, bihira daw ang kadalari parang po nakadiscover sa akin sa healing ministry. May gift ka, sabi na. Dito may gift ka. Ano ba yung gift? Nung nabubuhay siya, nasa Radio Veritas. Ako po'y pasulpot-sulpot sa Radio Veritas na-invite ako. Kinukuha ko ang sabi ko hindi ko na po kaya. Every Friday, minsan napupunta ako pag walang schedule ng misyon. Napupunta ako. Napakahirap po kaya sa isang tao na mag-commit ng sarili. Everybody say commitment. Commitment. Katulad niya, may sakit. Kailangan kahit malayo, nagdadialysis, pupunta ka kasi gusto mong kumaling. Amen. Dalawang uri ng kagalingan. Una, tuwing araw ng linggo. Magsimba ka. Hindi obligasyon na isang Katoliko ang magsimba. Ang tawag doon ay commitment. Lunes hanggang Sabado binigay sa ng Diyos yung linggo para sa Kanya. Palakpan natin si Lord. Parang awan niya. Amen. Pangalawa, tuwing araw ng Biyernes, banal ang gawain ito. Amen. Banal ang gawain ito. Amen? Amen. Ano ang sabi ng Panginoon? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ang laman ng tao ay mahina. Everybody say mahina. Mahina. Kahit tagtarin mo ng vitamins sa katawan mo, iba yung pang spiritual at material. Number 1. Everybody say heal. Heal. Tandaan mo yung salita, may kapangyarihan. Heal. Heal. Sino gustong ma-heal? Me. O, nasa sa'yo desisyon. Amen. Okay, time to heal. Time to heal. Ang daming pangako ng Diyos tungkol sa pagpapagaling. Bakit hindi maramdaman, mapasa Kanya yung kagalingan? Kasi nga, matigas ang ulo natin. Ecclesiastes chapter 38 verse 1, igalang mo ang manggagamot na marapat sa kanyang katungkulan sapagkat ang Panginoon din ang nagtakda ng tungkulin niya. Sino yung tinutukoy? Yung doktor. Kung sa doktor hindi ka sumusunod, nakakaligtaan mo yung pag-inom ng gamot sa oras. Yung pa kaya na sumunod sa Diyos. Sino lang meron na pong maintenance? Grabe kayo. Certain nyo rin kasi may nagpapadala sa iyo, may nag-maintain. Paano na kung walang magbibigay sa inyo? Ito po ang challenge ko sa inyo. Bago kayo pumunta sa doktor, bago kayo uminom ng tubig, gamot o ano pa man, lahat ng pagkain na ipapasok mo, ipag-pray nyo. Ipag-pray nyo. Kasi powerful ang prayer. Walang panalangin na hindi tinutugon ng Diyos. Kahit na napakaliit. Amen? Katulad kanina. Amen? Amen. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Nagdasal ang Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos ng kaayusan. Ayusin mo ang gabi nito. Ayun na. Amen. Kaya binibiro ka siya. Nagkasal ka pa. O, maya-maya. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Amen. Pangalawa, ilang buwan o ilang taon na kayo nagpapagamot? Ako kasi bago ako pinagaling talaga nagdanis ako. Mas payat pa ako sa'yo, butot pala. Itong tatay ko, grabe na ng palataya. At doon ako natuto, grade 3 pa lang ako. Grade 2, nagkasakit ako ng maluma. Produkto kami sa sakit sa puso.
16 ang sakit ko. Yan, pinanghawakan ko yung Exodus 15:26. Sumunod ako. Sumunod. Imagine ninyo, 22 years bago ko pinagaling. Sabay-sabay. Ha? Ha? Gusto ng tatay ko, gusto ko gumaling ako eh. Tsaga ako, peace ko. Amen. Hello? Kaya tandaan niyo, ang kagalingan na ibibigay ng Diyos nasa tamang oras. Hindi ngayon, baka bukas. Kundi bukas, tandaan natin, hindi nagbibigay ng sakit ang Diyos. Tayo gumagawa ng ipagkakasakit natin. Amen. Sabi mo sa tabi mo, alagaan mo sarili mo. Sabi mo, huwag matigas ang ulo. Sabi mo, huwag kang pasaway. Tinan niyo mga turo niyo. Kayo makulit eh. Yan. Kayo makulit eh. Tinuturo niyo, pinapasa niyo sa kapwa niyo yung kakulitan. Ayan. Number 2. Okay. Sino na nasaktan? Nasaktan. Broken heart. Ayan. Kapag ikay nagkasugat, nahiwa, nadapa, ano muna mong iniisip? Tapalan ng Diyos ko, ang bangin, piso ngayon, 3 na. Mas matigit pa yung laway mo. Yes! Tingnan natin, kaya natapalan. Ilapit mo yan sa Panginoon. Palagi kanyang inaantay. Matthew 9 verse 2, pakibasa. Tulungan niyo ang pagbabasa para tayo madali. Mula sa Sumakay si Jesus sa isang bangka at tumawid sa lawa. Yes? Pagdating sa sarili niyang bayan, dinala sa kanya ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Paralitikong nakaratay sa higaan. Paralitikong nakaratay sa higaan. Maaaring bedridden. Kasi may mga tao, ay, invite namin kayo. Amen? Saan? Sa prayer meeting. Ano yun? May sayawan, may awitan. Ano nga yun? May tugtugan. Ano nga yun? May sharing. Ano nga yun? May merienda. Hindi, sumagot siya. Anong oras? Ayun. Kaya sa gabing ito, alam ko na may ibibigay ang Diyos kasi nandito ka eh. Walang lumapit na walang kailangan. Amen. Kaya tandaan nyo, nasa sayo decision ngayon. Kapag bigo ka sa gabing ito, ikaw may depresya, hindi kami. Bakit? Nasa nananampalataya. Sabi nito, dinala isang paralitiko na karate sa higaan nang makita ni Jesus, sabay-sabay. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Lakas ka, anak, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Palakpakan natin siya. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ito ang pinaka-numero 1 na naging sanhi sa gabal kung bakit hindi dumaloy ang pangako ng kagalingan. Lahat tayo nagnanais na gumaling. At doon sa kagalingan na ibibigay sa inyo, gagamitin ka ngayong instrumentong daluyan. Ako po araw-araw ay kung saan. Yan. Wala po akong hinihindian kasi nga, habang buhay ako, gusto ko makapag-serve kay Lord. Amen? Kasi nakita natin ang buhay. Hindi natin alam. Yes. Ang sipag mo, brother Lito, mas masipag si Lord. Bakit? Alam niya ang pangangailangan. Sabi nga ni Kuya kanina, ang sakit niya, cancer sa busa. Hindi halata yung katawan. Amen? Hello? Kaya importante po eh. At sabi nito, lakasan mo ang iyong loob. Sino sa inyo may kakilalang nasa ospital, nagdadialysis, kine-chemotherapy? Na-share ko na ba sa inyo, 4 na kapatid ko, isa nagdadialysis, 3 ang merong kidney failure. Sabi ko, bahala ka Lord. Ginagamit mo ko. Nandun yung challenge, nandun yung problema. Pray-over ka ng pray-over, bakit yung mga kapatid
kapatid mo, hindi mo mapagaling, just ba ako? Amen. Hello? Sabi ko sa ate ko, gusto ko, bilang kapatid, mahal ko siya. Sabi ko, gusto mo bang gumaling? Ano daw klaseng tanong yan? Siyempre, gusto mong gumaling! Pang-apat, ang kulit mo, oo naman. Alisin mo yung stress. Tinalikuran ako. 3 buwan din ako binati. Wala, mahal ko kapatid ko. Maganda yun ang umamit. Umitin. Amen? Hindi ko na malaya. Gumawa niyo pa rin yung bayo. Tawag ka ng atin. Pumunta ako ito. May konting biyaya. Bumili ko ng putas. Nasa atin. Ayun nakatayo. Pagting ko. Ibinalik ng Lord yung ganda. Yung anong pangatawan. Palagpakan natin siya. Tandaan mo. Hanggang buhay ang tao may hanggang buhay ang tao may titigay mo katabi mo, buhay nga mo kang walang pag-apag-asa. Nasa sa inyo, pag-asa. Amen. Ang ganda ng awitin, hindi nila alam yung ano, madali lang, di ka nagkulang. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako ay nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Amen. Tandaan natin, may pinagdadaanan mo, ibigay mo yung best kay Lord. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin, lagi na ng pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Pag tinuloy ko po, babayaran niyo na ako. Naubos yung boses ko kanina sa MMDA. Kaya importante, pangatlo, Jesus is my healer. Kanina, gusto nating yung kagalingan. Pangalawa, Jesus is my healer. Pangatlo, everyone say miracle. Doon sa James chapter 1 to following, nakita natin mga kababalagan o milagro na naasaksihan ng maraming tao. Si Apostol Pedro, tama si Pedro, lahat ng matamaan ng kanilang aninay gumaling. Palakpakan natin siya. Si Pablo, yung dilantar, yung panyo, ano ang nakalagay dito sa panyo? Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi si Pablo, hindi si Pedro, hindi Anino, hindi panyo, kundi yung pananampalataya mo, pinanghawakan mo, pinanaligan mo, yung Salmo 91. Amen? Kaya nga sa puso mo, gusto mo gumaling. I declare, ang hinin mo, panghawakan mo, gagaling ako. Saan mo? Mga isang ano? Ay, hindi total, umagaan. May pagbabago. Ganyan ang Diyos. Amen. Sabi nga, little by little, ang pagpapagaling ng Diyos, unti-unti. Ulitin ko, 22 years bago ako pinagaling. Amen. Hindi ako nawala ng pag-asa. Kasi sa yung pag-asa na hinahanap natin sa tao at sa salibutan ko na hindi natin matatagpuan at maranasan kayo. Sabay-sabay. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus, upang tayo mamatay na sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Palakpakan natin sa Lord. Pag ikay nasaktan, may nais ang Diyos na ipihuwatig sa iyo. Pag nasaktan ka, ano katumbas ng sakit? Palakpakan natin sa Lord. Kaginawa. Bawat sugat ni Kristo ay may pahayag. Lord, bakit ako pa may sakit? Naglilipot naman ako sa inyo. Kaya sa ating pinahintulutan ng sakit, malaki ang pananalig mo sa Kanya na pag-agalungin.
Pinahihiram muna yung lakas mo, yung kagalingan sa iba upang maakay natin sa gawa tulad nito. Amen. Yun po ang purpose ng ating Diyos. The miracle of Jesus. Everybody say himala. Himala. Sino sa inyo nagising kanina? Buhay ka pa. Malaking himala po. Kahit wala kang ulam kanina. Amen. Yes. Mga bata ngayon, mga millennial, genso, delikado talaga. Gigising, sisigawan niyo ng ulam. Pero magdamag na, ML, nag-cellphone. Nanay, ano wala kakain ng nandun sa rep. Nanay, wala tayong rep. O, di wala tayong ulam. Para natin sa rep. Simple lang. Amen. Huwag mong dagdagan ng mga alalahanin. Huwag punuin ang isip mo. Amen. Ikaw lamang, Panginoon, agapay, saan man na naroon, anong pagsubok man ang nariyan, di matitinag, di mabubuwag, pagkat ikaw ang Diyos, kailan pa man mananatili sa'yo lamang. Manatili ka daw. Pag pinagaling, goodbye Lord. Sabi mo sa Panginoon, huwag ganun. Babalik at babalik yan. Sa talatang Biblia, pinagaling, naglingkod hanggang ngayon. Sabi mo sa Panginoon, dapat ikaw yun. O kaya may ka mamaya, tinugon, sinagot ng Diyos, tuloy-tuloy po ang pagdalo. Amen? Ang nakalulong po sa gawain ng charismatic, huwag niyo ina-announce mo sino speaker. Halimbawa, sino speaker? Padre, ay ko dadalo, buisit yun, haba magsalita. Pabayaan mo sila. Doon natin makikita, mga kapatid, ang kahalagahan. Sino ba pinuntahan ng tao o yung Diyos? Sino ba nagbibigay ng kagalingan, pagpapala, kalakasan, katagumpayan? Ang Diyos. Kung dadalo ka sa isang gawain, lalo sa balamisa, doon ka sa una, para wala kang nakikita sa uli, para hindi ka nadidistract. Amen? Huwag mo sisihin yung simbahan, huwag mo sisihin ang community, ang sisihin mo sarili. Ang dami mong nakikita kasi. Yung nagiging sagabal ngayon. Amen? Ay, ayoko na sa gawain, lipat. Oh, mas masahod ko. Sabi mo sa Panginoon, alam mo na. Alam mo na. Next. Power! Everybody say power. Power. Taas ang mga kamay. Taas ang kamay. May kapangyari ng mga kamay na yan. Power. Power. Yes. Acts 4:30. Iunat ang iyong kamay. Ang ganda ng gospel, ha? Amen? Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling nawa sa banal na lingkod na si Jesus, makagawa kami ng kababalaghan. Sa makatwid, kakasangkapanan kami yun. Palakparan natin sa Lord. Ano yun? Acts 4:30. Yan. Pakiano po yun. Yan. Then, meron pang pangalawang Mark 16:16-18. Ang sumampalataya ay maliligtas, ang hindi sumampalataya ay parusahan. Dumampot ka man ng ahas, uminom ka man ng lason, lahat ng mapatungan ng inyong kamay, gagaling sa pangalan ng Panginoon. Yan. Mark 3:5. Pasuyo, pabasa. Tumingin siya sa kanilang palibot na may galit at labis ang kanyang kalungkutan dahil sa katigasan ng kanilang puso. Okay. Galit at labis na kalungkutan. Ito ang alisin natin. Galit at kalungkutan. Bakit ka nalulungkot? May sakit ka. Huwag kang malungkot. Kasi sa kabila ng kasakitan mo, may ginagawa at gagawin ng Diyos ng milagro. Amen. Kasi kung patuloy ka malulungkot, manlulumo ko talaga. At tuwa ang kalaban kapag ikinanlulumo, nagtatanong sa Diyos, kinu-question mo ng Diyos, wow, kapatid.
Pabayaan mo kasi ang Diyos ang lumikha sa iyo. At siyang may karapatan mula walang nagkarampakan na kaya kang pagalingin. Pero hindi totally ha, minsan hindi totally ang pagpapagaling. Tanong niyo po bakit? Tatalikuran mo siya. Iiwan mo siya. Sabi ni Jesus sa mga alagad, kayo rin ba ay aalis? John 6:67 to 69. Panginoon, saan kami pupunta? Nasa sa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay mo ng mundo. Palakpakan natin sa iyo. Galit at labis na kalungkutan dahil sa katigasan ng iyong puso. Huwag mong araw-arawin na patigasin yung puso. Di baling yung ulo matigas kasi kung malambot yung patay ka eh. Yung puso ang delikado kasi ang puso ng tao imbakan ng salita o mabuting balita ng Panginoon. Itong ulo to. Okay, taas ang kamay. Sino gusto gumaling? Dalawang kamay. Ipatong sa ulo. Lord, kailan mo ako pagagalingin? Okay. Gusto niyong marinig yung sagot ng Diyos? Ayun. Katigasan ng puso. Kaya hindi tayo gumagaling kasi matigas ang ulo. Sabi mo sa katabi mo, simula ngayon, hindi na ako magpapasaway. Palakpakan natin sa iyo. Yes, yung kapangyarihan ng Lord. Next. Sinabi niya sa lalaki. Yan. O, nakita niyo yung pag-unit ng kamay. Eri pa isa ha. Kanina, Acts 4:30, Mark 16:18. Ito po yung pangatlo. Iunat mo. Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kayang kamay at ito'y gumaling. Bakit mo pa rin lalaki? Sumunod. Kaya nga huwag kang pasaway. Pag sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bawal, huwag kang kumain. Sabi niya, kaya kasi siya nagkasakit, ano? Masarap. Kumain. Akala ko masarap yung bawal. Nakinig po, hindi lang para kay Kuya to. Ecclesiastico 37:27 hanggang 31. Alam ko, sa buong buhay mo, lagi mo alagaan ang iyong sarili. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yan. Amen. Ecclesiastico, Ate Agnes, masuyo. Para kayo bumasa, makakala ni invento ko. Ecclesiastico 37:27 to 31. 27 hanggang 31. Pamagat pa lang pagtitimpi. Ang pagtitimpi. Ayan, sige po, pakibasa, dahan-dahan. Ayan. Makinig po, pahiram po ng puso at tenga, napakaganda. Ecclesiastico 37:27 Hanggang 31. hanggang 31. Anak mo, sa buong buhay mo'y lagi mong aalagaan ang iyong sarili. Sabi mo sa kanan, wala ka. Kaya tayo nagkakasakit, ayaw mo alagaan. Diretso. At huwag kang kakain ng anumang makapipinsala sa iyo. Sabi mo sa kaliwa, oh. Ayan. Napakaganda ng talata na yan. Diretso. Sapagkat hindi lahat ng pagkain ay makabubuti sa lahat ng tao. Sabi mo sa sarili mo, huwag kang matakaw. Sarili, huwag ituro. Diretso, Ate Agnes. At hindi rin nasasarapan ang lahat ng tao sa lahat ng pagkain. Yes. Huwag mong hangarin matikman ang lahat ng pagkain. Huwag mong hangarin ang matikman ang lahat ng pagkain. Take notes. In-invite ka sa putahe. Paano hindi ka magkakasakit sa putahe? Nilantakan mo. Tikim lang. Sa putahe, kaya mo tikim. Pag sinabi tikim, o di lahat ng putahe. 10, di natikman mo. Tikim, hindi kain. Ay, hindi ko na nga binanggit, tita yun eh. Diretso. At huwag kang magpakalabis sa anumang ihain sa iyo. Ay Lord, teka. May maintenance naman. Meron naman pineapple juice. Oh. Tayo nagkakasakit eh. Diretso. Na kapag kakasakit ang pagkain ng labis. Pakilakas po yan natin. Na kapag kakasakit ang pagkain ng labis. Hindi po nila narinig pakilakas. Na kapag
yung susunod, napakahalaga. At ang katakawan ay nauuwi sa sakit ng tiyan. Kaya nga sa kanya kung pinabasa, makakala na invento ko yung verse na yun, kinikilabutan talaga ako. Diretso. Pakilakas po yun, Ate Agnes. Marami na ang namatay sa katakawan. Hoy! Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo ba bang mabuhay? Walang masama sa pagkain, yung biyaya yan. Ang tinutukoy doon, yung sobra, lahat ng sobra nakakasama. Sobrang puyaw. Yan. Sobrang kain. Go, ha? Alin? Hindi bibigay sa akin yung mga biro na parang-paraan eh, no? Diretso, Ate Agnes. Iwasan mo ito at hahaba ang iyong buhay. Yan. Marami nang namatay sa katakawan, iwasan ito, hahaba po ang buhay. Palakpakan natin sa ako hindi na kumakain ng kanin sa gabi. Sabi nga, yung mga kasama ko hindi kumakain ba? Kailangan natin ng pagkain, ang rice. Kunti lang. Amen. Maraming gustong gumaling, pero hanggang ngayon nasa gawain na, umiinom pa rin ng alak. Wala tayong magagawa, puminom mo. Sayang yung mga sayang mga talk, sayang yung pakikinig. Sino pa po umiinom dito ng alak? O huwag ka magtuturo, pabayaan mo sila. Yan. Masama po uminom ng alak. Masama uminom ng alak. Hindi! Ano po? Galing naman ni tatay. Saan mo ba nabasa yun? Ayan, sige tayo. Masama kumpara sa akin kasi kailangan din ng katawan natin ng alcohol. Huwag lang sobra. Lahat ng sobra nakakasama. Sabi ng isang talata po sa Biblia, salamat, uminom ka ng konting alak upang maging panunaw doon sa kinain mo. Yes, si Pablo. Galing. Kapit pa yun si Pablo? Kumpare. Yes. Ang galing. Pinapalakpakan po yan. Palakpakan natin sa inyo. Uminom ka ng konting alak. Sabi ng Bible, makinig po, konti. Bakit nakasama? Konti-container ang tinira. Meron din isang talata sa Biblia, karumal-dumal kay Yahweh, ang babae umiinom ng alak, wala siyang natitirang kahihiyan. Hindi ko na mahanap yung verse. Hahanapin ko para sa susunod. Kasi bukas may CLSS kami 2 araw. Sumabay si Brother Ariel, may healing doon, kaya tatakbo ko sa St. Vincent. Bukas, sabay-sabay, healing naman doon. Alam niyo po yung FPJ? Friendly of Jesus, Friendly Preacher of Jesus. Yan din po kami. Kilala nila Kuya George doon. Kami naman nila Kuya George dito sa bandang bibigay. Kaya tandaan natin mga kapatid, importante po, napakahalaga yung pagsunod. Yung Exodus 15:26, bakit nagkasakit? Pasaway. Amen? Gusto mong gumaling? Sabi nga, binasa ko po, nakalimutan ko ng talata i-share ko po sa community. Yung mga babaeng umiinom, parang awa nyo na. Pag nasa gawain na kayo, iwasan nyo na. Papangit kasi kayo nakalagay. Nagpapapangit daw ang alak. Amen? May kumontra. Brother, diyan ako ninaniwala. Bakit? Sinabi mo na kapag papapangit yung pag-inom ng alak sa mga babae, bakit yung kapitbahay namin hindi uminom ng alak, pangit pa rin. Para si Lord. Biro lang, ha? Kung makatawa ka. Everyone say, power! Maranasan mo mamaya yan. Next. Sige po. Ayan. Sabay-sabay. From the bottom of my heart, pikit natin sandali ang ating mga mata, galing sa puso. Lord, I will heal you. Kilala ka ng Panginoon sa oras ito. Nasa sa iyo ang desisyon hanggang mamaya, kapatid. Oo, instrumento ang gamot mo na iniinom, lalo ang doktor. Sundin mo sila, pakinggan mo sila. Pero masigit, bago ka pumunta sa doktor, pumila sa butika, unahin mo si Lord. Sa kanya mo isuko, ipagkatiwala ang kagalingan na nais mo sa katawan ng buhay mo. Amen. Sabay-sabay pakibasa.
na Sige po. pinuno ng aking bayan. Ganito Ang sabi ni Yahweh, ang Diyos na iyong ninunong si David, narinig ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya't pagagalingin kita. Sa ikatlong araw mula ngayon, aakyat ka sa templo ni Yahweh. Palakpakan natin si Lord. Si Haring Zacchaeus ang tinutungkol, nagkasakit ng malubha. Siya'y lingkod ng Diyos, tapat na lingkod ng Diyos. Dumating sa kanyang buhay yung tatlong pagsubok, kasakitan. Sabi ni Yahweh, doon kay David, pumunta ka kay Haring Zacchaeus, ibalita mo, number 1, makinig po, handa ng kanyang bayan. Grabe. Pangalawa, hindi na siya gagaling. Pangatlo, malapit na siya mamamatay. Lingkod. Ito maririnig mo sa Diyos na pinaglilingkuran. Nagreklamo, nanalangin, na naghoy, umiyak. Ang pag-iyak, kapatid, ay pagsuko sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang pagdarasal ay powerful, makapangyarihan. Yung pala, tinasya ni Yahweh. Pinabalik si David. Sabihin mo kay Haring Zacchaeus, narinig ko ang kanyang panalangin, nakita ko yung kanyang pagluha, kaya nga, pagagalingin ko na siya. Palakpakan natin po. Yung palakpak niya walang kagalingan, palakpakan natin ang Diyos. Next. I have a big God that God do big miracle. Hindi basta miracle, big miracle. Mas malaki ang Diyos sa mga problema mo, sa pinagdaraanan mo. Sa mata at paningin ng Diyos, yung sakit mo, kasi laki lang ng puto. Alam mo yung puto? Kaya huwag ka mag-alala. Alam kong nasa tabi kita. Ito, napakagandang talata din ng isa. Anak ko, kapag ikaw ay may sakit, huwag mo ipagwalang bahala. Dumalami ang pakibasa nga po. Anak, kapag ikaw ay may sakit, huwag mong maliitin ang iyong sarili, kundi idalangin mo sa Panginoon at gagaling ka. Sabi, idalangin, huwag magreklamo, huwag magtanong. Malaking insulto sa Diyos na si Yahweh ang magtanong at magreklamo. Hingi lang tayo ng hingi. Mabait ang Diyos, binibigyan. O nagreklamo ba siya? Hindi ka nga umati ng prayer meeting, hingi ka ng hingi, pero hindi niya sinabi yun. Amen? Hello? Hello? Sino gusto pagpalain? Pagalingin. Sabi mo sa tabi mo, tigil-tigilan mo pag-absent. Yes! Sa doktor, 10 araw ka pumunta doon para mag-therapy. Amen? Bakit sa prayer meeting, hindi mo magawa? Maraming mga umate ng prayer meeting, gusto pumunta sa langit, pero walang mauna. Gusto mauna. Amen? Kaya tingnan natin, ha? Napakasimple lang po eh. Pag naibigay mo yung para sa Diyos, kaya ibigay ng Diyos yung para sa iyo. Palakpakan natin sa iyo. Iwanan, sabay-sabay. Iwanan mo ang iyong mga kasalanan at ituwid mo ang iyong mga kamay at linisin mo ang iyong puso sa lahat ng kasamaan. Change my heart, oh God. Make His shepherds true. Change my heart, oh God. May I be like you. Next. Sabay-sabay. By Him. And we are healed. Wow. Pasuyo nga po, hindi mabasa. Pasuyo nga po. Paki-adjust na. Ayan, galing. Sabay-sabay po. Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Dinanas niya ang hirap at pasakit. Parang isa siyang taong di natin pinapansin. Hindi natin siya pinahalagahan. Ngunit tinapon niya ang ating mga sakit. Tiniis niya ang ating mga
Akala natin siya ay pinarusahan ng Diyos, pinatulan at pinahirapan. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Nasugatan dahil sa ating kasalanan. Diretso. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Nakita niyo? Pangatlo. Tiniis niya ang parusa para tayo'y mapatawad. At ang kanyang mga sugat, tayo'y gumaling. Palakpan natin sila. Yung Isaiah 53 at 1 Peter chapter 2 verse 24, the same. Bakit the same? Because Jesus is the same. The same yesterday, the same today, the same forever. Lord, you are the same. Nagpagaling noon, magpapagaling ngayon, magpapagaling magpakailanman. Yan yung Diyos na dinadaluhan mo. Palakpakan natin sila. And last na po ito. Jeremiah 30 verse 17. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sabay-sabay, ibabalik ko. Ibabalik ko sa iyo ang iyong kalusugan at gagalikin kita sa iyong mga sugat. Huwag na nga abusuhin. Pag malusog ka, abuso tayo eh. Magtiis ka. Amen? Pakisabi sa kanan, magtiis ka. Magtiis ka na. Ang sakit ng tiyan ko, magtiis ka. Kain ka ng kain. Amen? Diretso. Sapagkat tinatawag nilang itinatakil ang syon na walang tumulong. Okay. Naranasan niyo bang walang tumulong? Halimbawa, nagkasakit ka, walang tumulong kahit ka mag-anak. Sino nakakaranas? Di ba ang sakit? Hindi ka man tulungan, nandiyan si Yahweh, nag-aantay lang. Amen. Eh, sa gabi ito, gabi ng himala, gabi ng pagpapala, gabi ng pagpapagaling ng Diyos. Tumayo tayong lahat mga kapatid, nasa sayo ang desisyon. Sige po, yanda natin yung mga sarili sa paglapit, sa pagdurog sa Panginoon. Taas natin dalawang kamay, isuko mo ngayon. All to Jesus I surrender. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Panginoon, narito kami, nagbabalik loob, nagpapakumbaba, humihingi ng awa ng habang sa nagawa ng pagkukulat pagkakasala. Papatakin mo ang banal na tubo, linisin, hugasan, patawarin sa lahat ng bahan ng pagkakasala. Tulungan mo kami, Panginoon. Handa ka na po ba? Kilala ka ng Panginoon. Nais ng Diyos na padaanin, na ibigay ang kalakasan ng mula. Nasa sa iyo po ang desisyon, kapatid. Mahal ang doktor, mahal ang gamot. Bawal magkasakit. Narito ang Diyos na nangako, libre. Lalapit ka lang, isusuko mo ang iyong sarili. Mananampalataya ka at pangatlo, kayang ibigay, tugunin, idaloy sa iyo ang kagalingan, ang himala, ang milagro sa oras ito. Tayong lahat, oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I pray. Buksan ang puso, humingi ng awa, humingi ng habag, humingi ng tulong sa Diyos. Open your heart, epatas. Mabuksan ang kanyang paningin, mabuksan ang kanyang tenga, ang mata, ang puso. Surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender ang lahat sa akin, O Kristo.
Isinuso. Jesus, anak ni David, kahabagan mo akong makasalanan na lumalapit sa iyo. Nais namin kagalingan, kalakas, ang katatagan, katagumpayan sa aming buhay. Upang